Kaugnay sa nangyaring panibagong tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa Bao de Masinloc, kausapin natin si Maritime Law Expert Professor J. Batong Bakal. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga, Rafi, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Good Opo, morning po. sa palagay niyo po ba mayroong magiging implikasyon yung nangyaring bangga ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa kakahabol sa barko ng Pilipinas? Well, siyempre po, malaki po yung implikasyon yan dahil nakita natin no, na talagang parang sinadya ng PLA Navy sana na sagasaan, banggain at sagasaan yung ating Coast Guard vessel. Yun nga lang, ang nangyari ay yung sarili nilang Coast Guard vessel ang nadisgrasya tuloy. Base po sa nandun po ako kahapon at talagang kitang-kita namin na kung tinamaan yung aming barko, ang sabi rin ng crew nitong barko, posibleng lumubog po kami. Ganun kalaki yung epekto kasi napakalaki nitong barko ng PLA Navy. Alam po ba ng China Navy yung implikasyon nito kapag may namatay na mga Pilipino dun sa insidenteng yon? Well, tama ka, no? Kung sakaling ang nasagasaan yung barko, ay palagay ko ay mahahati pa nga yun, no? At siguradong lulubog sa laki ng kanilang destroyer. Sa tingin ko, alam naman siguro nila yung implikasyon na yon, no? Kaya nga ang thinking ko, parang talagang deliberate na aggression yung ginagawa nila. Parang takutin tayo at siguro ang plano nila ay gawing sample yung ating mga kababayan doon sa BRP Siluan kung sakali. Sabi po ng China, Pilipinas pa rin daw yung nagsimula ng tensyon sa West Philippine Sea. Reaksyon niyo po riyan? Well, nakakatawa naman yon, pero again, parang iwas pusoy sila kung sino pa yung binibiktima, yun pang sinisisi, no? Malinaw naman, no, na ang pangyayari ay hindi pa man lang yan yata nakaabot sa Scarborough, no? At saka itong China ang nag-deploy ng napakaraming Navy and Coast Guard vessels para i-confront itong nag-iisa nating Coast Guard vessel. Malinaw naman dito kung sino ang gumagawa ng gulo, sinong mas malayo sa kaninong lugar, no? Sila to, no? Halos 1,000 kilometro lagpas na siguro silang malayo sa kanilang lugar, no? Tapos sila tong nangaharang at nag-attempt na managasa ng ating mga barko. So hindi talaga kapanipaniwala yung sinasabi nila na tayo ang gumagawa ng gulo. Malinaw na talagang sila, no, ang may kasalanan dito. Normal pa po ba na may deployment na ng PLA Navy doon na sa lugar at sila na mismo yung humaharang? Second incident pa lamang daw ito ayon sa PCG na mismong PLA Navy na yung humaharang sa mga Coast Guard ships ng Pilipinas. Well, ito nga ay parang bagong development. Titignan natin kung magiging regular at permanent yan, no, yung presence ng PLA Navy. Dati hindi naman sila nakikisaw-saw dyan sa mga maniobra laban sa Philippine Coast Guard, no? Pero ito nga yung first na nakita natin na disaster pa ang nangyari, no, para sa kanila nung nakailam ang PLA Navy. Kung may nangyari po doon sa barko ng Pilipinas at may na-injure, ano po magiging implikasyon nito overall dyan sa issue sa West Philippine Sea? Well, I think malinaw na tinetesting nila yung sinabi ni President Marcos kung maalala ninyo na pag may namatayan, no, pag tayo namatayan diyan, no, ay ma-activate yung ating Mutual Defense Treaty. No, isa 'yon sa mga malamang tinitingnan nila kung totoo nga, no, tinetesting nila. Pero pangalawa pa, siguro ang mas malaki pang intention nila ay talagang takutin tayo, no? Dahil nga kung sakaling may napatay silang mga Pilipino, sa tingin nila ay aatras tayo at hindi na tayo lalapit diyan, no? So yun siguro nakikita natin in any case, no, nagiging agresibo talaga ang China, no? Talagang gumagamit ng dahas at mayroon ngang intensyon, no? Talaga na tayo bigyan ng kapahamakan dito sa Bao de Masinloc. Satisfied naman po kayo sa ginagawa ngayon ng gobyerno ng Pilipinas at ng PCG o meron pang kailangan gawin patungkol dito sa issue sa West Philippine Sea? Well, so far naman satisfied po tayo, no, na tama naman yung ginagawa natin na ina-assert lang natin yung ating karapatan. Mapayapa naman yung ginagawa natin, no? Hindi tayo nang babangga, hindi tayo nagbabanta sa pamagitan ng mga kanyon o mga water cannon at iba pang paraan, no? So tama lang po 'yon. Yung sa latest lang na pangyayari dahil nakita nga natin na nagiging agresibo na, no? At mukhang may tangka talaga ang China na makapatay siguro at makapagpalubog ng mga barko natin.
bilang sample, bilang halimbawa, no? Ito siguro dapat natin ngayong pag-isipan at paghandaan, no? At isipin ano magiging hakbang natin dahil dito nga sa pangyayari na ito. Kapansin-pansin din po na hindi na-mention itong bangga ng kanilang dalawang barko sa kanilang mga press statements. I might be wrong, pero doon sa initially, wala pong naging statement yung China tungkol sa bangga ng kanilang dalawang barko. Sa tingin niyo po ba mas magiging agresibo pa sila dahil sa nangyaring ito? Maaari, no? Maaari silang maging mas agresibo kahit nakita nila yung kapahamakan na dinulot nila sa sarili nila, no? Yung ginagawa nilang nagpapalabas sila ngayon ng mga censored na videos at saka mga pictures na parang kumbaga manipulated ang presentation, no? Parang ano yan parang expected natin yan, no? Dahil sila nga tong lagi nagsasabi tayo daw ang gumagawa ng gulo. Pero isa rin yan sigurong senyales, no, na hindi sila aatras sa ngayon doon sa kanilang mga ginagawa at baka mag-imbento pa ng ibang dahilan para maging mas agresibo. Para lang may konteksto po, hindi lang Pilipinas, yung ganitong nakaka-encounter ng PLA Navy at China Coast Guard. I understand sa Argentina may mga ganito rin pong insidente. Ano yung magiging action dito ng China kapag lahat ng mga katunggalin nilang mga bansa ay magiging ganito yung reaction sa kanila? Talagang lalabanan sila dun sa mga encounters nila at sea. Well, syempre sila yung mahihirapan, no? Again, sila yung mismo ang nagdudulot ng kapahamakan sa sarili nilang mga polisiya, no? At sa sarili nilang image, no? Kaya nga siguro mag-aarangkada yung kanilang propaganda machinery para palabasin na naman na tayo na naman may kasalanan dito. Pero tayo dapat, mga Pilipino dito at sa buong mundo, dapat ay patuloy nating ipakita na kung sino talaga ang may kasalanan dyan, no? At i-spread talaga natin itong mga video na ito para ang mga tao mismo makikita nila sarili lang mata kung anong nangyari at hindi mapalabas na tayo na naman may kasalanan, no? Para maging klaro kung sino ang agresibo dito at sinong dapat mag-back down sa kanilang mga ginagawa. Panghuli lang po at very quickly, ang sinasabi kasi audience, local audience, yung gustong ma-please nitong China dahil yung buong mundo naman ay alam na kung ano talaga yung narrative dyan sa West Philippine Sea. Ganito rin po ba ang inyong pakiwari? Tingin ko ganun din, no? Dahil ang Communist Party, syempre, worried yan na kung sila ay makita sila ng mga tao nila na ayan, palpak na naman, no? Ang operation. So, syempre, kinakabahan yan na baka maging masama ang backlash ng kanilang publiko. Pero tayo nga, dapat ipakita rin natin to sa buong mundo, no? At unahan din natin sila, no, sa pagpapakita at pagpaliwanag kung ano talagang nangyari dyan sa lugar na yan para hindi naman tayo nga ma-pressure, no? At hindi tayo sumuko dun sa kanilang pag-aangkin at pananakop sa ating mga katubigan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Welcome, Rafi, at magandang umaga uli sa lahat. Maritime Law Expert Professor J. Batong Bakal.